Binibigyan ba natin ng sapat na halaga ang ating kakayahan na makinig at makipag-usap ng maayos? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tero, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, nilawayan ni Jesus ang kanyang daliri at ipinahid sa dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki, "Ifata," nang ibig sabihin, mabuksan. Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga taong huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Hangang-hanga ang lahat. Napakabuti ng lahat ng kanyang ginagawa. Nakakarinig na ang bingi at nakakapagsalita pa ang pipi, sabi nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nagsasalaysay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang pipi at bingi. Karamihan sa atin ay walang problema sa pandinig o sa pagsasalita. Ang ating problema ay ang kakulangan ng oras o sa kagustuhan na makinig at makipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil sa trabaho, hindi na tayo nagkakaroon ng oras na makinig sa salita ng Diyos. Dahil sa electronic gadgets, hindi na natin pinapansin o kinakausap ang isa't isa sa ating tahanan. Dahil sa Facebook, ang mga kabataan ay hindi na nakikinig at nakikipag-usap sa kanilang mga magulang o sa kanilang lola at lolo. Natutuwa kaya ang Diyos sa mga pangyayaring ito? Sigurado pong hindi. Kaya sundan natin ang payo. Magsalita sa paraan na ang iba ay gustong makinig sa iyo at makinig sa paraan na ang iba ay gustong makipag-usap sa iyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, tulungan mo kaming bigyan ng halaga ang aming kakayahan sa pakikinig at pag-uusap. Gabayan mo kami sa pagtugon sa hamon ng oras at teknolohiya upang may bahagi ang aming panahon sa pakikinig sa iyong salita at sa pakikipag-ugnayan sa aming kapwa. Naway tanggapin mo ang aming panalangin at patnubayan mo kami sa aming mga gawain. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.